Tila nabudol daw ang mga Pilipino ng nakaraang administrasyong Duterte dahil itinago raw nito ang isang grand criminal enterprise sa likod ng kampanya kontra ilegal na droga. Ito ang tingin ng mga mambabatas matapos ang 13 pagdinig ng Quadcom ng Kamara. Tila lumiliwanag na umano kung saan ang tumbok ng isinasagawang investigasyon ng Quadcom ng Kamara. Sa huling pagdinig ngayong taon, inamin ng isa sa mga leader ng Quadcom na hindi naging madali ang kanilang trabaho, lalo't ang itinuturo ng kanilang investigasyon ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin din ni Representative Acop ang naging testimonya ni dismissed Police Colonel Eduardo Asierto kung saan inuugnay niya hindi lamang ang dating Pangulo kundi ang iba pang malalapit sa kanya sa umano'y network ng iligal na droga. Binalikan din ni Representative Acop ang pagpuslit noong 2017 ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na naulit noong 2018 ng 3.4 billion naman na halaga ng shabu sa Manila International Container Port. Maski ang overall chairman ng Quadcom, naniniwalang marami nga umanong nabudol ng dating administrasyon. Ito rin ang naging matinding revelasyon ngayon ni Trillanes kung saan idinitalya niya ng buo kalakip ng kanyang mga matitibay na ebidensya sa di umano'y maitim na lihim ng pamilyang Duterte at ng mga matataas na tao na nasa paligid nito. Kaya napakalaking deserve umano ang pagkakaaresto o ang pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa inyo, ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Mas ka dyan. Anong forma ang tintrack sasabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal niyo. Sampaling ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya't hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayanan. Ilang beses kong tinaya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula kaagad ang patayan. You have to shoot them dead. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Humihinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naaalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamailian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon, hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas ay isa sa mga leader ng Davao Death Squad. Nagbamatigas nun at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matobato. Siya ay isang original member ng Davao Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung saan dinitalye niya kung paano nagsimula yung Davao Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na-organisa, paano sila pumapatay hanggang nung umalis siya nung mga 2011 or 2012
dahil napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Para mabigyan ng katarungan yung lahat, yung namamatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitignan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Davao Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police, ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matubato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like to ask for an apology and understanding of what I had said because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa nung Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Las Cañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging miyembro tayo ng ICC nung November of 2011 hanggang March of 2019. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory. Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, isang linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik ta rin yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit kung sino yung mga miyembro nung hit squad, sino yung nag-drive nung getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at nilibing. Ganun kadetalye ang kanyang affidavit. Kaya dahil dyan, siya ay naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Lalo na doon sa panahon na mayor si Duterte. Ngayon ko lang po sasabihin, meron pa pong isang hitman na nauna ng nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila. Parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya po doon ng kaso ni Duterte. Nung presidente na si Duterte, ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para mainganyong pumatay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, may 100,000 hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. Ina-assume nila Matubato at ni Las Cañas na kung ang sinabi sa kanila ay ito ay pusher or drug addict. Sa totoo lang, hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan, na nililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Pero kinalaunan, namomotivate na sila doon sa reward. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng yun ay totoo. Until napapaisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay. Kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Meron mag-asawa, may buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya doon sila nagtatanong, ano ba itong nangyayari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003 nung nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy
at charlatan. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pambenta. Ito ay ni-raid ni then Captain Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is the job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausap pa niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang at yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives, while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila. And the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalaunan nakita namin kung bakit niya to ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Nung panahon na yon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu, pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters
dahil naipusulit na ang droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan dun sa mga tone-toneladang mga na-import na shabu. Ang nagpapacilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Mans Carpio, ang Customs Commissioner Nicanor Faeldon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Ang nangyari ngayon, ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Lulo mo. Kaya... Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Pharmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo noong panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito, si Michael Yang ay kasama sa Pharmally, kasama rin siya sa Pogo, at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China.
Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC, na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na merong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. No, So you're Mr. not a Chair. registered voter in the district of Honorable Abante. No, Mr. Chair. And as you have said earlier, you do not know him personally. Yes, Mr. Chair. And he does not know you personally. Correct, Mr. Chair. So, bakit na nyo naisip na atakihin si Honorable Abante? Just curious. Because the action is not really limited. The performance and the performance of Congressman Abante being part of several committees that affects national issues. But why are I you got to know interested him. particularly, specifically to Mr. Honorable Abante, considering that you are not a voter of Honorable Abante? Ano pong interest ninyo? The issues that he tackles in his committee memberships and chairmanships are issues that are affecting the Philippines at large. So in short, you have something against him because you have singled him out. There are 314 congressmen here, pero mukhang ang paborito mo si Honorable Abante. That is incorrect, Your Mr. Chair, Honor, paborito Mr. din niya Chair. sa Ace Barbers. Because there are other congressmen that I give my observations to, and it's not limited to Honorable Congressman Abante. So he's not singled out, Mr. Chair. Mr. Chair, palaging sinasabi ni Ms. Cruz yung observation. I hope, Ms. Cruz, okay lang yung observation. For example, like, I hate Congressman Abante. Okay yan. I do not like Congressman Abante. Okay yan. I don't agree with Congressman Abante. That's fine. Pero yung tatawagin mo kung gago, at isasampal mo sa... Teka, gusto ko nang tanungin. Gusto kong malaman, ano ba isasampal mo sa akin? Sabi mo isasampal ko ito sa bumukha mo. So pakiklaro nga sa committee ito kung ano yung isasampal mo sa pagmumukha ko? Like I said earlier, Mr. Chair, I would like to know when that was posted, and perhaps it's very likely, Mr. Chair, That was posted on YouTube. Mr. Chair, it's very likely, Mr. Chair, that I said something like that. We are That's checking it now. Very likely, the one that is going to be slapped on your face is, it's very likely that I'm referring to facts. Oo It's nga. very likely that I'm referring Mr. to Chair, facts. talagang hindi ko akalain, sasabihin niya sa akin to kung ang, Mr. Chair, kung ang misis ko magsasabi niyan, tanggap ko yan. Pero si Miss Joey, hindi ko naman po siya kilala talaga Ito pa, meron sasabihin ako sa inyo. Gusto kong tanungin din naman yung ating mga researcher dito ng Press One. So what do you think of Miss Cruz? What do you think of her statements? Everything that she said? Mga researcher po kayo ng Press One. Can you say something about that? Press One, can you please answer? Mr. Chair, we were confined with the facts as researchers. So I think as long as if Miss Joey Cruz is giving her opinions and her opinions alone, I think it is beyond our capacity it is beyond our capacity because she is entitled to her own truth. But again, if it's something to do with the known facts, I think we can debunk
debunk what is being said. Ayun po. Yun po, Mr. Chair. Okay, may I ask Mr. Chair, Mr. De Guzman? Yes, Mr. Chair. Well, in my opinion, Mr. Chair, it's basically as a reputation management practitioner, I think in that aspect, it's not really a matter of freedom of speech, but it's a matter of, number one, respecting for others. Number two, it's a matter of an ethical practice, whether you're a journalist or even a content creator, because basically your audience has a wide range. They are not just limited to a particular segment who would understand, unless, of course, that's the type of brand that you want to project. So you will really break those ethical rules, those courtesies, and the respect. So that's my personal opinion, Mr. Chair. Mr. Chair, can I ask the rest of the bloggers if they would like to say something? Yes, go ahead. Hello. No, I don't agree with how you stated it, sir, which allegedly she said. Because, well, people can say anything they want, but if it violates the law, then it's illegal, and it still has to be determined if what she said really was illegal or what she did was illegal, and that I think that is for the courts to decide. I think we have already heard the other Mr. Chair. bloggers. Those who wish to make a statement, you can do so. But to those who have already made their statement, pwede na siguro yun. Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey, yung batas tungkol sa unjust vexation. Supreme Court has defined unjust vexation as any human conduct without violence that unjustly annoys an innocent person. Yan. Yan ang batas. Oh, the elements of unjust vexation are: there is human conduct that unjustly annoys or irritates another person. Such human conduct was not attended with violence. Such human conduct caused annoyance, irritation, torment, distress, or disturbance to the mind of the person to whom it is directed. An offender acted with criminal intent. That is what unjust vexation is, Miss Cruz. Oh. If I say, Miss Cruz, I was irritated by what you said. I was annoyed by what you said, even without violence. I was distressed with what you said. I became depressed with what you said. Oh, di ba, Miss Cruz? So sabi ko, ganito na lang. Ganito, ha? Let's just be very careful. Okay lang po sa akin. Sabihin mo sa akin, I hate Congressman Abante. I don't like him. I don't agree with him. Fine. Pero yung babanggitin mo dito, ha? Gago ako. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. I'm going to be FUC prepared. Ay nako. Palagay ko, very irritant yon sa pinagsabihan mo. Tama ba ako, Mr. Joey Cruz? May I respond, Mr. Chair? Go ahead, sige. Thank you. Mr. Chair, I understand that it may come across as something that you may not feel comfortable with what I said and things like that. And again, if you feel that you are aggrieved with what I said, I will welcome any action remedies from your end. No, the thing... on the other hand, Mr. Chair... you would welcome what? You would welcome what? Any remedy that you may seek, Mr. Chair. Any against legal me. action? Is that what you're saying? That is Mr. what- Chair? any remedy, not limited to legal action. No, Mr. Chair. I'm not going to resort to any legal action anymore. Ha? Bakit? Magbabayad ka pa ng abogado mo.
Maglilitis pa tayo ng matagal na panahon. That would also be irritant to you. You do not want that to happen to you, am I right? Huwag mo Yes, sabihin Mr. sa Chair. akin that you welcome any legal action. If you, because you enumerated the Di na. elements of the Oo. unjust vexation, Siguro, Mr. Chair. ang pinakamagandang sabihin mo sa akin because I'm annoyed, mag-apologize ka sa akin. Kapag ka sinabi mo ito, oo, hindi ba? O ngayon, kung ayaw may mo, I okay lang respond? sa akin. Ayaw mo, okay lang. Walang problema doon, Mr. Chair. Walang problema We can ron, agree ha? on that, Mr. Oo. Chair. That's that, makikita nyo na lang na we are going to craft legislation that would actually regulate what our bloggers is trying to say. Let me ask our DOJ people, ano ba ang palagay nyo? Sinabi ni Miss Joey Cruz. Nandiyan ba po ng DOJ? Mr. Chair, Go ahead. Mr. Chair, right now the only legislation we have on malicious statements being made is on libel under the revised penal code and on RA 10175 on online libel. All right. Salamat po. Can the NBI also say something about that, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Well, Your Honor, for purposes of discussion, we have what we call the doctrine of fair comment. So under the doctrine of fair comment, it means that every discreditable imputation publicly made is deemed false because every man is presumed innocent until his guilt is judicially proved, and every false imputation is deemed malicious. So under this doctrine, as a general rule, when the discreditable imputation is directed against a public person in his public capacity, it is not necessarily actionable. What we are talking here is whether or not it is actionable or not actionable. But as an exemption, if the discreditable imputation to a public official is either a false allegation of fact or a comment based on false supposition, it is actionable. So dito po sa doctrine na to, it's up to the person being attacked whether he wants to file a complaint or not. If he wants to file a complaint, then evidence must be submitted in order for the prosecutors to assess the evidence as well as the court kung sasampa man dito sa korte. Thank you, Mr. NBI. I'd like to also say, sapagkat marami ring bashing ang binigay ni Ms. Cruz kay Congressman Ace Barbers, di ba? Ms. Cruz, marami rin Mr. Chair, I would just like to inform the court that there is a pending action that I have against Ace Barber. So I would like to invoke the sub judice rule on that matter. Invoke sub judice? Wala namang kasong final. Wala namang kasong final No, Mr. Chair, I filed a libel suit against Congressman Barber. Kay Ace Barbers. Yes, Mr. Chair. Oo. Huwag ka na mag-file ng libel suit sa akin. Wala naman akong sinabing masama sa iyo. Yeah, we agreed. We did not say anything personally on each other. Okay. Well, in your numerous blogs, Ms. Cruz, you criticize the government and specific personalities. But you have not released any content addressing the West Philippine Sea issue or taking a stand against China's actions. Why is that? It is something that is beyond my competence, I would Okay. say. It is something that I do not know much. Although I would like to correct you, sir, that you said I did not release any content, but I actually do. In those contents, when I'm going to talk about the West Philippine Sea, the South China Sea, I talk about it in such a way that I try to figure out the issues, the facts, and ask. My platform is very interactive. And so my platform is always visited by professionals, professors,
experts on their fields, real people doing their real job, sharing their 2 cents on what is going on. So whenever I'm going to talk about the South China Sea, international relations and things like that, it is always an interactive one, an exchange of idea from different point of views. Thank you, Mr. Chair. What is your, Tito, gusto ko lang tanungin, no? What is your current source of income, Ms. Cruz? We have a family business, Your Honor. Family business. Well, That is correct. are you monetizing your social media content or receiving compensation for your blogs? Yes, Mr. Chair. You are. Yes, Mr. Chair. So it is also some kind of a business to you. It is really not, Mr. Chair. In fact, if you're going to look at my vlog, it's very unprofessional. I do not have a studio. It is very casual. I do not have regular time. I'm going to vlog whenever. But how many followers do you have, Mr. Chair? On YouTube, I think I have around 79,000. In Facebook, I have my Facebook account with 143,000 followers was taken down a couple of days ago, and my social media accounts are usually they don't really last that long because it would usually be reported or taken down. Ilan po yung social media account ninyo, Ms. Cruz? I have TikTok, YouTube, Yes. and Facebook. So, ibig sabihin nun, you're getting money out of that. Parang sa'yo, that's a source of income, correct? It is a source of income, but Good. it is not a job for me because I can not vlog if I want to. Ano yun, Mr. Chair? I do not have to vlog if I want to. Mr. Chair, I do not have specific schedule when I do vlog. Sa akin, So, let me advise you, Ms. Cruz. Huwag ka na mag-vlog kasi naiinis ka din eh. Naiinis ka din, hindi pwedeng hindi ka mainis sa sinasabi mo eh. Di ba? Naiinis ka din. Mr. Chair, Naaasar ka din. Tama ba ako? Naaasar ka rin. Nai-stress ka din dun eh. Not really, Mr. Chair, because I'm a very I grew up in a household with very political orientation, so it is something that I really like doing. So Mr. Chair, did you grow up in a household where you curse each other? No, my parents are devout So you Catholic. did I'm the not only grow one who up cursed in a household. I am the only one who cursed in our household. You are the only one that cursed. Yes, that is correct. Well, you know, you're a grown-up person. Sana tinuruan ko ng bata ka pa ng magulang mo. Ako tinuruan ako ng bata ng magulang ko eh. Nawag akong magmura eh. They did. Kaya hindi ako nagmumura eh, Mr. Chair. They did Dali lang, teach me. so, tinuruan They did ako teach ng me magulang that, ko Your ng Honor. bata ko, wag magmura eh. Kaya hanggang ngayon, hindi ako nagbumura eh. They did teach me not to curse, Your Honor, but they also taught me how to be your authentic self. Ganon. Okay ka. In one of your posts, you said, ito nakakaawa ang mga pulis under BBM administration. Can you elaborate on that? What led you to the conclusion that you said that? That is a series of posts on the memorandum that is circling around saying that policemen would have to react on official PNP pages. And I think it is so unfortunate that apart from the regular duties and responsibilities of a policeman, they are being asked to do such kind of menial task. I think it's something that they do not have to do. I vehemently disagree with that kind of policy, so that's why I felt I commiserate with the policemen. You what? You commiserate? Yes, Your Honor. So when you commiserate, you can tell the policeman, police patola kayo, wala kayong kwenta. Is that how you commiserate? I never said that. Mr. Chair. Nabanggit mo yun eh. Mga pulis, wala kayong nasolve na problema. Nabanggit mo yun. Kaya nga gusto ko nang tanungin, are these statements based on any verified data? Do you have a data on that? If I know the Or time they when are simply your I posted it, personal opinion? Mr. Chair,
like I mentioned earlier, so that I can intelligently identify the reaction I posted on my Facebook. Ito pong kaibigan ko. I would need to know the Miss time Ako, Miss when I Ako. posted it, so that I would know the exact Miss Cruz, news. Miss Cruz, ito pong kaibigan ko si Congressman Akop, naging general po ng pulis to eh. Oo. Kaya, ano mo, pag you begin to generalize, pangit, hindi ba? Let me ask our police people there, what do you think of the statement of Miss Joey Cruz? Thank you, Mr. Chair. Oo. Police patola ka ba? No, of course. Hindi. No. Wala Your kang Honor. kwentang pulis, ganun ba yan? No, Mr. Oh, Chair. you tell us about that, Mr. Chair. Well, the data will probably speak for itself that the PNP has done so much. And I think that was the statement of Ms. Cruz. But the numbers will really speak for itself, Mr. Chair. Okay. Now, ito na lang, no? In your other blog, Ms. Joey, or post directed against the Quadcom, mga members tungkol sa pag-iimbestiga over bloggers spreading fake news. Itong TRICOM po namin. You dismissed them and said something along the lines of what? Sabi mo, para kayong mga bata, tangiay nyo. Hindi ko nga masabi. Yan ang pag pinapasweldo kayo ng sambayanang Pilipino, pinagputahan ng mga tao, including ng mga vloggers, sagutin nyo mga tanong. Do you confirm this statement? Yes, Mr. Chair. Why did you say that? Because in any rants or bashing or issues I raised in my Facebook, I never really got a response. So pakiklaro mo nga yung sinabi mong pinagputahan ng mga tao. Will you please make it clear to us, anong ibig sabihin nun? Kasi hindi ko alam ibig sabihin nun eh. Yes, I will explain, Mr. Chair. Yes, please. Pinagputahan ng mga tao means pinagtrabahuhan ng manggagawang Pilipino ang nagpapatakbo ng bayang ito, ng kongresong ito. So therefore, the public officials should listen when there is a grievance being raised, petition being submitted by the people, especially when they are expressing dismay or standards not being met. Pinagputahan ng tao means pinagtrabahuhan ng matindi ng mga tao. Yung, Mr. Chair, yung mga taong nagtrabaho, tinatawag mong PUTA. No, Mr. Chair. Ayun ang... Yun ang nabanggit mo eh. Mr. Chair, sa Katagalugan po, ang ibig sabihin po niyan, dahil nga po ang tao ay nagtatrabaho, ang isang hardworking na tao ay nagtatrabaho ng long hours, they would always express ng frustration dun sa kanilang pang-araw-araw na challenges. So that is why, ganun po ang Bulakenya po ako, Mr. Chair. I would just like to inform so that you would also have a proper context on my vernacular. Mr. Chair, marami kong kilalang Bulakenyo na hindi ganyan ang mga salita. Kaya marami po. Marami rin po. Please, wag mong banggitin ang pagiging Bulakenya mo dito. Baka sabihin po ng mga Bulakenya, lahat yan, ganyan ang salita nila. Please, wag naman. Wag naman. Like that. Mga disente po ang mga Bulakenya. Bulakenya po ako, sir. So I can speak for my people. Isa ka, Mr. Chair, sa Bulakenya hindi disente. Now ito last question, Mr. Chair. Yes, can you wrap it up? We still have other issues. Given your consistent use of offensive language, not only against me, against others, for example, personal insults, unfounded allegations, you cannot even verify it with your data. Do you believe your actions are still protected under freedom of expression? I take exception, Mr. Chair, Or have you crossed the line unfounded accusations because Or have you crossed the line into abuse of your right? I understand my right, Mr. Chair, and I understand that I have no right to abuse my right. Good. So ibig sabihin doon, you have no right to use abusive language against a person you do not even know personally. Using profanity is not necessarily abusive, Mr. Chair.
Well, you made that in a personal way. So let the people judge it, no? Because a lot Correct, of Mr. people Chair. are watching Agree. now. Let the people judge Mr. it. Chair. So siguro, yun na lang, Mr. Chair, ang may tanong ko kay Ms. Joey, siguro ngayon, makakilala na kami ngayon, siguro magiging close na kaming dalawa. Baka kayo ng sunod na love team. Kung ako, please recognize. Thank you, Mr. Chair. May I know if Mr. Vicente Bencalo Conanan is present this afternoon? Yes, she just took her oath. Would he be the same as Miss Pebbles Conanan? Yes, Same. po. Your Honor, Yes. Thank you. I have here a sinumpaang salaysay. Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribed and sworn to? Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yung naandyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Page, pwede bang? Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Thank you. Pebbles. Pebbles, tung sinumpa ang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chair. Okay, online seller. Pag kayo po ay nag-i-engage sa pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman dahil ayaw mong gamitin Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014 po, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong Maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Wala naman nakalagay dito yung date Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong Maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung Maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung Maisog rally na sinasabi.
At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa. Opo. Thank you. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisog rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman, masabi po ninyo dito sa committee ito, kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner. Naimbita po Ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito, sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ka doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yun. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, kritiko yun. po ako. Kasi Opo, malawak po kritiko yung po ako. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Siguro, can we not enlarge the picture, Comsec? Okay. Thank you.
mukhang kuha ito sa isang private room na isang restaurant. Tama ba ako? Hindi naman po siya private room, Mr. Chair. Hindi. So open. Function room. Hindi po, open po siya. Ikaw ba, Pebbles, ay kasama sa photo na yan? Yes po, Mr. Chair. Pwede bang pakituro o Katabi po ako ni Sas Rogando. Nasa gitna po ako ni Joey and Sas. Si Joey? From the left side? Yes po. Oo. Ikaw yon. Naka-blue po. Yes po, naka-blue. Lahat po kami nakaganyan. Pwede ba? Narayan ka sa photo na yan? Pwede bang pangalanan mo isa-isa ng mga kasama mo sa dinner na yan? Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, ipag doon po kasi ako tumingin. Oh, kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo doon sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama Yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala.
Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato or yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international blogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM blogger that time. Hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Tama. Meron. Yung, sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabing iyon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now,
Meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama? Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang Pulveron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang Pulveron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga
puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi Mr. Chairman, pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? Alin po, Mr. Chair? Yung indisi, ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi? PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Yun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? Picture siguro. Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would just like to manifest that yung Polvoron video, according to the Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, which have conducted a video spectral analysis, and these officers concluded that the tragic nuts and anti-tragus or parts of the ear of the man in the video
did not match those of the PBBM. And there were also independent fact-checking organizations which conducted verification, conducting deepfake analysis insofar as the video is concerned, and all confirmed